Ang balita natin ngayon tungkol dito sa Magnolia Chicken Templados ay interesado raw ang TNT Tropang Giga na makuha itong si Jeric Balanza. Ito si Jeric Balanza ever since itong matrade yan dito sa Magnolia, hindi naman masyadong nagkakaroon ng maraming playing time. At ang TNT ay, well, hindi naman sekreto yun. Kung kayo nanonood ng PBA, alam niyo na yung lineup talaga ng TNT, nakafocus yan dito sa laro ng mga guards. So, hindi nakakagugulat na gusto nilang makuha itong si Balanza. Sa height na 6'2 ni Balanza, pwede siyang guard, pwede rin siyang maging isang wingman. So, mukhang yan ang gusto talaga ng lineup ni Coach Chot Reyes. Ang pwedeng ipalit ng TNT para dito kay Jeric Balanza ay itong si Glenn Cobontin o kaya ay itong si Barkley Ebonia. Yan ang ino-offer ng TNT. Sa tingin ko magiging fair naman kung yun ang i-offer nila, kung si Cobontin o itong si Barkley Ebonia. Dahil bench player itong si Balanza, very little playing time nakukuha sa TISA Magnolia. At ganoon din naman itong si Ebonia at itong si Glenn Cobontin. Doon sa dalawang nabanggit, mas malamang si Ebonia ang payagan ng TNT na pakawalan at magiging okay na addition niya sa Magnolia. Dahil para doon sa mga nakaalala, nung si Ebonia ay naglalaro pa dati dito sa Alaska at sa Blackwater, nagpapakitang gilas talaga yan. Medyo nakulangan lang ng playing time kaya medyo nabaon. Pero sa tingin ko, kung bibigyan ng minuto yan, makatutulong yan dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na at malakas ito sa offensive rebounding. Kaya kung Ebonia for Jeric Balanza, sa tingin ko magiging okay na trade yan para dito sa Magnolia. Kaya magkakaroon sila ng additional na small forward, power forward wingman na magagamit. Since hindi rin naman nabibigyan ng minuto si Balanza, pwede na nilang i-trade yan sa TNT. Si Balanza naman mabibigyan ng minuto dito sa tropa dahil karamihan talaga ng plays ng TNT nakasentro sa mga guards at wingmen. Ang Blackwater Bossing ngayon ay tumitingin dito sa iba't ibang options para mapalakas yung kanilang lineup. Pero itong Rain or Shine Elasto Paintes, ganun din ang ginagawa. At tinitingnan daw ng Rain or Shine kung posible nilang makuha itong si Ray Suerte mula dito sa Blackwater. Baka i-offer na kapalit ng Rain or Shine para dito kay Ray Suerte ay itong si Jonald Clarito, yung kanilang guard forward. Halos pareho lang ng posisyon yung dalawa. Ito si Clarito, more of a defensive player, pero two-way player din yan, katulad ng karamihan ng players dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya gustong kunin ng Rain or Shine ito si Ray Suerte dahil kilalang scorer itong si Ray. At mukhang yan ang hinahanap ni Coach Yeng Giao. Marami ng big men ngayon ang Rain or Shine. Pero ang focus talaga ng laro ng ROS ngayon ay talaga tumpa rin sa katulad ng dati sa fast break, pabilisan ng laro para maka-score ng maraming puntos at transition points para hindi makapag-set up ng depensa yung kalaban. Makatutulong dyan si Ray Suerte dahil ng estilo ng laro kung saan dumalabas talaga yung husay nito bilang scorer. Kaya mukhang yan ang binabalak ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters. Hindi naman siguro magkakaroon ng issue kung Jonard Clarito at Ray Suerte ang magiging trade at mukhang patas naman yan. Kaya sa tingin ko papayag itong Blackwater kung yan ang i-offer. Pwede rin nating masabi na itong Rain or Shine Elasto Painters magkakaroon ng additional options para sila ay maging mas potent yung kanilang offensive skills at hindi lang mag-rely dito kay Gian Mamuyak. Sa panig naman ng Blackwater, magiging magandang addition to si Clarito dito sa lineup ni Coach Jeffrey Cariaso. Additional complementary player yan para dito kay Cedric Barefield. Dahil obviously si Barefield yan magfo-focus yung offense nila at dito kay Troy Rosario kung mapapapirma ng kontrata nitong Blackwater Bossing. So yan ang abangan natin ngayong trade na gagawin nitong Rain or Shine Elasto Painters pati na dito sa Blackwater Bossing na matutuloy na.